So, dito guys, nakikita natin na yung person mo gusto niya makipag-usap sa'yo. Gusto niya mag-approach sa inyo, mga kapiksi. Nasa isip niya na yon. Okay? Kasi itong person mo, inaalala niya or palagi niyang naiisip yung mga magagandang memories nyo together. Yung mga past memories nyo. Yung mga magagandang pinagdaanan nyo, mga kapiksi. And, kumbaga, parang sa person mo, feeling niya, maayos yung buhay niya. Parang nagkakaroon siya ng magandang kaayusan or matino yung buhay niya kapag nasa sayo siya. But at the same time, nangingibabaw sa kanya yung takot, mga kapiksi. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung ano yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys, if in case hindi kayo naka-resonate dito. Subukan nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner or specific person. I left you before you could leave me. So inunahan ka ng person mo. I know I was a distraction from your pain. I know I messed up everything. So, etong person mo, parang meron kayong backstory nito guys, no? Parang yung person mo, nakatulong siya sa iyo para maibsan yung mga previous na emotional pain na pinagdaanan mo. Pwedeng sa previous relationship mo, baka nagkaroon ka ng problema sa ex mo, ex-person mo, ganyan. Tapos yung etong person na to right now, parang siya yung naging daan or tulay para mas mabilis yung iyong healing, no? Maibsan yung mga emotional pain mo o kaya naman baka may iba kang problema. Let's say for example, baka may family problems ka or meron kang financial problems or work problems, whatever. Pero nakatulong siya sa iyo. But at the same time, isa rin siya sa mga nag-cause kung bakit you are in pain right now. So, sa past, nakatulong siya, pero sa present, parang siya yung nagiging dahilan ng iyong emotional pain, mga kapiksi. I know I messed up everything. I left you before you could leave me. So, pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo, guys, o kaya naman ghosted. Hindi na kayo kinakausap nitong person na to. Bigla siyang nawalang parang bula and na-mess up siya big time. Aminado naman siya doon sa sarili niya, at least alam niya na may pagkukulang siya, pero sa harap-harapan sa iyo, parang hindi niya maamin na siya yung may kasalanan. Pwedeng nahihiya siya sa iyo, ganyan, or pwedeng kabaligtaran, wala siyang hiya, ganyan. Pero sa totoo niya, kumbaga, alam niya na siya yung may kasalanan, mga kapiksi. And para umexit siya sa eksena, parang bigla na lang siyang naglahong parang bula na walang explanation. Alright? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, dito naman guys, tingnan naman natin yung mga emosyon na nakapaloob sa relationship. Pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman ng person mo, pwedeng nararamdaman nyo parehas guys. Excuse me, sorry. So, we have creative. So, dito guys, nakikita natin na parang binuboost mo yung attention mo sa sarili mo, sa pagiging creative mo. Yeah. Ito guys, comforted. Parang feeling ko naghahanap kayo ng somebody na magko-comfort sa inyo. Unfulfilled. Yeah. So, halo-halong emosyon ito guys, no? So, dito, nakikita natin na parang yung iba sa inyo, binubuhos nyo ang attention nyo sa sarili nyo, yung pagiging creative nyo, or kung ano man, baka nagnenegosyo kayo or nagtatrabaho kayo, pero nagpapakapositibo kayo, mga kapiksi, para makalimutan itong pain na to. And for some of you din, ito yung comforted I know I was a distraction from your pain. So, ito yung pinaramdam niya sa iyo before. So, nandun pa rin yung emosyon, mga kapiksi. Pero,
parang walang direksyon, parang feeling siguro nitong person mo, wala siyang direksyon sa buhay, parang wala siyang may offer sa'yo. Meron din dito guys na nararamdaman ko na parang inferior. Parang feeling ng person mo inferior siya sa iyo. So ibig sabihin ikaw yung alpha, ikaw yung mas mataas, parang ikaw yung boss, ikaw yung nasusunod, and itong person mo parang ang liit-liit ng tingin niya sa sarili niya kapag kayong dalawa, kapag magkasama kayo, even if hindi niya yun sinasabi sa iyo, ganyan. Pero ganun talaga guys, and hindi naman natin kasalanan yun kung alpha kayo, kung you know, you're wearing the guy's pants, 'di ba? Yun yung sabi ng iba, kung kayo yung babae tapos sila yung lalaki, pero kumikilos kayo, 'di ba? I mean, ginagawa nyo yung responsibilities nila. May mga ganun talagang tao, mga kapiksi. So and yun yung parang feeling ko, nararamdaman ng person mo na feeling niya nandiliit siya sa iyo. So may ganong klaseng emosyon na nakapaloob dito guys. So it may be one of the reasons kung bakit lalo na kung sinumbatan nyo yung person nyo guys, talagang hindi to babalik sa inyo. Alright, so yeah, comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. So dito naman, tingnan naman natin yung totoong nararamdaman sa'yo ng person mo. Shuffle natin to guys. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayong 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong March, no, meron tayong promo, 1 free pampaswerte subliminal guys sa lahat na mag-a-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi kasi sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Pisces, guys, kaya na-present ng Queen of Cups at yung feelings sa energy. Meron dito ang energy ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, dito, guys, nakikita natin na yung person mo gusto niya makipag-usap sa'yo. Gusto niya mag-approach sa inyo, mga kapiksi. Nasa isip niya na yun. Okay? Kasi itong person mo, inaalala niya or palagi niyang naiisip yung mga magagandang memories nyo together. Yung mga past memories nyo. Yung mga magagandang pinagdaanan nyo mga kapiksi. And kumbaga parang sa person mo, feeling niya maayos yung buhay niya, parang nagkakaroon siya ng magandang kaayusan or matino yung buhay niya kapag nasa sayo siya. But at the same time, nangingibabaw sa kanya yung takot mga kapiksi. Nandun yung takot, nandun yung hindi maintindihan, no? Parang meron siyang fear, meron siyang duda, halo-halo guys, mixed emotion. And especially if meron kayong pinag-awayan na matindi nitong person mo, yun yung paulit-ulit na nagre-replay dun sa person mo and hindi niya yun makalimutan until now mga kapiksi, hindi pa siya nakaka-move on dun. So yung person mo parang mas gusto niya, kahit na gusto niyang mag-reach out sa'yo, kahit naiisip ka niya, ganyan, pero kapag mas matimbang guys yung sakit na nararamdaman ng person mo or yung mga negative stories nyo kasi dun sa mga positive stories nyo. Kasi in every relationship guys, there are always two sides, no? Palaging meron yan magagandang memories and may mga pangat na memories yan. And what's reflecting in your
3D right now is kung ano yung memories na paulit-ulit yung iniisip sa isip nyo, mga kapiksi. Yun yung dominant, okay? And itong person mo, parang gusto niyang mag-isa, mag-solo, kasi gusto niyang mag-isip-isip, gusto niyang timbangin kung ano talaga yung totoong nararamdaman niya, and gusto niyang mag-focus sa kanyang healing, mga kapiksi. And I'm sensing na yung iba sa inyo ganun din, no? Kasi nga, diba sabi niya dito, I left before you could leave me. So masakit para sa inyo na iniwan nila kayo na parang bula, na wala silang parang bula, iniwan nila kayong nakanganga, ganyan, without any explanation. So pero kung masakit sa inyo, mas grabe yung sakit na nararamdaman nila, guys, plus konsensya, okay? So, nasasaktan na sila, plus nakukonsensya pa sila. But, nandun din yung kanilang fear of rejection, mga kapiksi. Yes, you are always on their mind, guys. So, lalo na guys, kung palagi nyong iniisip, pinapakinggan yung ating pampabalisa subliminal. Kaya nga, sabi ko sa inyo guys, palagi nyo lang pakinggan yung pampabalisa subliminal, mga kapiksi. Para talagang, kahit na hindi kayo magkikita na or hindi na kayo nagkakausap, palagi pa rin kayo nasa isip ng person nyo. And itong person na to guys, parang bumabawi siya sa sarili niya. Gusto niyang, kasi nga diba sabi ko sa inyo, your person feels inferior. Parang feeling niya, ang liit-liit ng tingin niya sa sarili niya kasi mas mataas kayo sa kanya, or at least ganun yung nararamdaman nila. And itong person nyo, parang nagsisikap sila on their own para mapantayan kayo, no? Or if ever man na magkita ulit kayo, ganyan, meron siyang maipagmamalaki sa'yo na hindi mo siya mamalaitin, or parang, especially guys, kung sabi ko nga guys, kung nasumbatan nyo ito before, isa yon sa major factor kung bakit nasaktan sila and hindi sila nagre-reach out. So, yun yung fino-focus ng person nyo right now. Gusto niya mag-focus sa sarili niya. Gusto niya mag-focus sa pagpapabongga ng kanyang kabuhayan. Not to give it to you or to show it to you. Pero sa kanila din, no? Parang may impact yun sa sarili nila. Parang gusto nilang patunayan sa sarili nila na kaya ko rin. Kung ano yung kaya mo, kaya ko rin. Ganyan. So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo, mga kapiksi. Pero parang merong awayang blues talaga sa pagitan yung dalawa, guys. And that's something na medyo malalim yung sugat na tinanim nyo sa isa't isa, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Pisces, if naka-resonate kayo sa energy na to. By the way, ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pwede nyo pakinggan para maging ma-okay yung mga relasyon nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.